This portion is brought to you by Bureau of Internal Revenue, RDO 38. Welcome back sa Entrepinas TV. Question and answer portion ang aming hatid ngayong linggo sa Entrep Tips. Mga katanungan tungkol sa tax identification number at capital gains tax ang sasagutin ni Margie De Castro ng Bureau of Internal Revenue, RDO 38. Magandang araw mga ka-Entrepinas! Ako si Margie De Castro ng Bureau of Internal Revenue, RDO 38, nagbabalik para sa Entrep Tips. Ngayong araw ay sasagutin natin ang ilan sa inyong mga katanungan. Unang tanong. Maaari po ba akong kumuha ng TIN kahit may employer na ako? Yes, pwede naman po. Some of the employers, binibigyan kayo ng way na ikaw na lang ang mag-secure yung TIN mo. So, iba po kasi ang gagawin mo pag first time ka mag-secure ng TIN at saka yung may bago kang employer. So, iba po yun. Kung may existing TIN ka na, ang gagawin nyo po ay i-update mo ang TIN mo by filling up BIR Form 1905 to change your previous employer to the new employer. At saka pag maiba din ang registered address, update na lang ang kailangan mo kasi may existing TIN na kayo. Bear in mind, in your lifetime, you should have one TIN. Ang pangalawang tanong natin ay, Pwede po ba akong magpakuha ng TIN sa ibang tao dahil nasa ibang bansa ako? yes, pero dapat mag-issue siya ng SPA, Special Power of Attorney. At doon sa SPA, isabi niya doon kung ano ang dahilan at bakit hindi siya pwedeng personally mag-apply ng TIN niya. Then, isabi din niya doon sa SPA kung anong relationship niya sa tao na ino-authorize niya na mag-apply in his behalf for his TIN. Marami po kasi ngayong sa mga digital platform, social media, na kunwari, they can issue TIN. Wag nyo pong tatangkilikin yan. Bakit? Yan yung mga tinatawag nating fake TIN. Walang ibang makapag-issue ng TIN kung hindi si BIR lang po. Okay? And at the same time, si SEC lang po ang binigyan niya ng extension to issue the TIN. Pero para sa mga corporations lang po yan. At wala na pong iba, BIR lang po ang pwedeng mag-issue at doon ka lang din po mag-apply ng TIN. So ang huling tanong natin ay, applicable po ba ang capital gains tax sa pasalo ng condo unit? ano itong capital gains? So it is a tax on the capital gains, meaning transfer of property of the seller to the buyer. So, ang main document nito is the deed of sale. So, walang bayaran ng capital gains, hindi ka magbabayad ng capital gains kung walang deed of absolute sale. So, ibig sabihin, may isang original buyer from the developer, may original buyer, let's say rent-to-own, installment basis. Now comes the time na parang hindi na niya kayang bayaran, so pinapasalo niya sa second buyer. So pag pinasalo mo yan, ibig sabihin hindi pa bayad. So when you fully pay the condo unit, that's the time that the developer will issue the deed of absolute sale. So that's the time pa rin na magbabayad ka ng capital gains, which is capital gains tax, which is 30 days from the notarial date of the deed of absolute sale. So, wag po kayo magbabayad ng capital gains tax kung hindi pa fully paid ang condo unit na pinapasalo sa iyo. Ipagpatuloy nyo lang ang pagpapadala ng mga tanong at susubukan naming sagutin yan sa susunod na Entrep Tips ng Entrepinas TV. Muli, ako si Margie De Castro ng Bureau of Internal Revenue, RDO 38, ang inyong kasabay sa pag-asenso sa buhay at negosyo.